Oy! Ayun yung pamangkin ko. Joanna! Hello po, Uncle Emilio. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinahanap pa. May dinalaw po kong kaibigan eh. Alam mo namang reunion ng pamilya natin ngayon. Tapos ibang tao pa inuna mo. Ngayon na nga lang tayo makakapag-banding tapos late kapag dumating. Pasensya na po, mas nauna yung plano namin ng kaibigan ko eh. Pero hayaan nyo na po, ang mahalaga, nandito naman na ako, di ba? Oo nga naman. Ang mahalaga kumpleto na tayo. Kumusta na po kayo? Parang napaaga yata ang inuman nyo ah. Lasing na naman kayo? Hindi pa ako lasing. Talagang inuman agad ang inunan nyo ah. Alam mo naman na hindi mawawala ang inuman sa mga ganitong salo-salo. Mas maaga, mas masaya. Kung sa bagay, lagi namang may inuman kapag ikaw ang kasama namin eh. Ay, oo nga po pala. Totoo ba yung nabalitaan ko na mangungupahan na raw kayo malapit dito? Oo, may nahanap akong bagong trabaho dito lang din. Kailangan kong mangupahan kasi mahirap din naman kung magpabalik-balik ako sa amin. Imbis na gumastos sa pamasahe, punin ko na lang. Dapat dito na lang po kayo sa bahay. Sayang din yung renta ninyo. Yun nga rin ang sabi ng tatay mo sa akin. Pero syempre, ayoko rin namang makipagsiksikan dito sa bahay nyo. Malaki naman tong bahay ah. Hindi po problema kahit dito na muna kayo magstay. Sa laki ng katawan mong yan, kakasya pa ba ako dito sa bahay nyo? Si Uncle naman, kararating ko lang pinabalahura na agad ako. Hindi, totoo nga. Mas lumaki katawan mo ngayon kumpara nung huli tayo nagkita. Siyempre po, last year pa nung huling kita natin. Marami nang nagbago sa katawan ko. Ano? Mas nadagdagan yung taba mo? Mas masarap kumain eh. Ano magagawa ko? Dito lang mo yung pinsan mo. Ang sexy-sexy. Sino po? Si Roxanne? Oo, yung panganay ko. Di ba magkasing edad lang kayo? Opo, mas matanda lang siya ng 7 buwan kesa sa akin. Yung pinsan mong yun, sobrang banidosa. Kaya tuloy ang daming nagkakandara pa sa kanya. Kumusta na pala siya? Nandito ba siya ngayon? Wala. Nandun siya sa nobyo niya sa Bulacan. Doon na siya nakatira ngayon eh. Ah, ganun ba? May boyfriend na pala siya? Oo, meron na. Matagal na. Ikaw ba? May boyfriend ka na rin ba? Wala pa po eh. Ang choosy ng mga lalaki ngayon, dahil pa mga babae. Ang harap kasi ng mga lalaki, yung sexy. Wala magkakagusto sa'yo kung ganyang mas mataba ka pa sa baboy. Uncle, puso ang ginagamit sa pagmamahal, hindi mata. Hindi kailangang sexy ang babae para mahalin. Ay sus, sino bang niloko mo? Lahat ng tao gusto sa sexy. Siguro may magkakagusto pa rin naman sa'yo kapag wala na silang pagpipilian. Hello? Grabe makatawa ha. Tawang-tawa, Uncle. Biro lang naman. Huwag kang masasaktan sa mga pinagsasabi ko ha. May katotohanan din naman yung mga sinasabi ko eh. Opo, sanay na po ako sa mga ganyang banat. Basta ako, proud ako sa katawan ko ngayon. Ang mahalaga, araw-araw akong busog. Kung sa bagay, katawan mo naman yan. Wala na akong magagawa kung gusto mo talaga maging mataba. Ayan, ganyan dapat. My body, my choice. Kayo nga paubos ng buhok nyo pero hindi ko naman pinapansin. Natural lang yan. Tumatanda na tayo eh. O kaya dapat hinay-hinay na rin kayo dyan sa pag-inom nyo. Nasa na pala si na mama? Nasa loob, kumakain. O sige po, maiwan ko na kayo. Papasok na rin ako sa loob. O siya, sige. Kumain ka na rin dun at baka malipasan ka pa ng gutom. Mabawasan pa yung mga bilbil mo. Kayo rin po, enjoy sa pag-inom. Pakamusta na lang din sa atay nyo, ha? Hindi na uubra sa akin kahit ano pa ang itawag nila sa katawan ko. Sa katunayan ay na-enjoy ko pa nga ang pagiging mataba ko dahil marami ang napapalingon sa akin sa tuwing nakikita ako ng tao. Pakiramdam ko ay para kong artista na pinagtitinginan ng mga tao. Sa halip na mahiya ay niyakap ko ang tingin na yon na siyang nag-boost palalo ng confidence ko. Katawan ko ang naging patunay kung gaano ako ka-successful sa buhay noon. Ibig lang sabihin ng pagiging mataba ko ay hindi ako napapabayaan mula pagkabata. Nakakakain ako ng mga bagay na gusto kong kainin. Anytime ay pwede kong lutuin ang mga pagkain na maisip kong kainin. Sa katunayan, punong-puno nga ang ref namin ng iba't ibang ingredients. Pwede kong magluto ng pasta anumang oras. Pwede ako mag-bake ng cake kung gugustuhin ko.
Ako ang gumagawa ng sarili kong kape. Kapag nag-crave ako ng leche flan ay pwede akong gumawa ng sarili ko kahit sa kalagitnaan pa ito ng gabi. Pero sa kabila ng pagtanggap ko sa sarili kong katawan ay hindi pa rin talaga maiiwasan ang diskriminasyon sa mga katulad kong matataba. Aaminin ko, Papa Dudut, na maraming struggle ang pinagdadaanan ng mga taong malalaki ang katawan na katulad ko. Una na rito ay ang transportasyon. Hirap na hirap akong mag-book ng motorcycle taxi dahil minsan ina-cancel nila ang booking ko kapag nakikita nilang malaki ang katawan ko. Takot din sila na baka masyado akong mabigat para sa motor nila. Minsan ay hirap silang mag-drive dahil may kabigatan ako. Mahirap din makipagsiksikan sa mga public transportation dahil nga sa sobrang lapad ko. At yon ang lagi kong nakukwento sa kaibigan kong si Remy. Oh my gosh, magko-concert sila rito. Ha? Ano yun? Wala. Yung favorite K-pop group ko. May concert pala dito sa Pinas next month. Shucks! Max out na yata yung credit card ko. Paano ko makakabili ng ticket niyan? Ang laki ng problema ah. First time lang kasi nilang mag-concert dito. Kailangan kong makakuha ng ticket para makita ko sila in person. Crush na crush ko kaya yung leader nila. Ayan, diyan ka magaling eh. Sa mga Koreanong singputi ng singkamas. Hayaan mo na ako. Dito nga lang ako sumasaya eh. Mabalik tayo sa kinakwento mo kanina. So ano nga nangyari dun sa reunion nyo? Ayun nga. Ang highlight na naman ng buong ganap, yung katabaan ko syempre. Bidang-bida na naman ang ate mo. Kesyo mas tumaba raw ako ngayon kaysa nung huling kita nila sa akin. Kaya raw ako nananatiling single kasi natatakot daw yung mga lalaki sa sobrang laki ng katawan ko. Grabe naman yung mga kamag-anak mong yan. Ganun talaga kapag matatanda. Medyo naiwan yung kaisipan nila sa panahon nila. Di nila alam yung mga matataba ngayon, mas pogi pa ang jowa nila kaysa sa mga sexy dyan. Ang tanong, meron ka ba nun? Wala pa akong jowa. Pero hindi naman ako nagmamadali. Darating din yan. Aminin mo, apektado ka no sa mga pinagsasasabi nila. At bakit naman ako magpapaapekto? Kasi may point naman sila. Isa ka rin eh. Medyo may pagka-boomer din yung pag-iisip mo eh. Hindi, ang ibig kong sabihin, totoo naman na wala ka pang jowa hanggang ngayon. Hindi ko naman kailangan ng jowa ngayon. Masaya ako kahit wala akong boyfriend. Or wala lang talagang choice kasi wala naman nagpaparamdam sa'yo. Grabe ka ha? Kaibigan ba talaga kita? Oo naman. At gusto ko na maging masaya ka rin. Masaya ako. FYI. Hindi magiging lalaki ang source of happiness ko at never mangyayari yon. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka pa nagugustuhan. Pero alam mo, maganda rin naman na patunayan mo sa mga bashers mo na kahit mataba ka, kayang-kaya mong makahanap ng lalaking magmamahal sa'yo. Ay, hindi ko kailangan ng validation ng ibang tao. Magkakajowa ako kung kailan nakatakda akong magkajowa. Hindi ko ipipilit ang wala pa. Okay, sabi mo eh. Hindi ko kinakahiya ang pagiging mataba ko. Alam mo, yung pagiging sexy ng isang tao, hindi naman nakabase sa pangangatawan natin eh. Nakabase yan sa kung gaano ka-confident ang isang tao. At ako, confident ako sa mga taba ko. Di good for you. Yun naman din ang maganda sa'yo eh. Keber kung pagtawanan ka ng iba, ang mahalaga masaya ka. Tama. Pero ang nakakainis lang, bakit kailangan pagtawanan ng taong matataba? Bakit yung mga payat hindi naman ginaganon? Double standards eh. Kapag kaming matataba, kailangan bayaran yung ekstrang upuan kasi masyado kaming malaki. Pero yung mga payat ba, kalahati lang ba yung bayad kasi maliit lang yung space na nagagamit nila sa pagkukommute? Hindi naman, di ba? Aba malay ko dyan. Bakit akong tinatanong mo dyan hindi naman ako nagpauso niyan? Ayun nga ang punto ko. Ang lala ng discrimination sa mga matataba, pare-pareho lang din naman tayong tao. O akala ko ba hindi ka apektado? Hindi nga ako apektado. Naaawa lang ako sa ibang katulad ko na nabubuli dahil sa pagiging mataba nila. Hindi talaga natin maiiwasan yan kasi maraming tao ang walang modo at puro kasamaan ang pinapairal. Ay, sana mawala na yung ganong klaseng diskriminasyon sa mga susunod na henerasyon. Umaasa ako sa mga kabataan na pagdating ng panahon, hindi na issue sa kanila yung matabaman o payat ang isang tao. Sana nga.
Papadudot, hindi na ako apektado sa bawat katatawanang ginagawa nila sa timbang ko. Wala na akong pakialam kahit na anuman ang sabihin nila tungkol sa akin dahil hindi naman sila ang nagpapakain sa akin. Masaya na ako sa mga bagay na meron ako noon. May struggle man ng konti pero nalalampasan ko naman ito araw-araw. Ang mahalaga ay buwan-buwan akong sumasahod at nasosuportahan ko ang pamilya ko dahil isa akong matinong tao. Nababayaran ko ang bills ko on time at nagagawa ko pang mag-ipon ng pera. Wala akong bisyo. Kapag nagkayayaan ay nakikipag-inuman ako minsan pero hindi ko ginagawang personality ang pag-inom. Hindi rin ako mahilig sa sugal. Hindi ako mahilig sa online shopping. Ang kinakaadikan ko lang noon ay ang pagbili ng merch ng paborito kong K-pop group at nagpupunta ako sa mga concerts nila. Kung tutuusin ay napakasimple lang ng buhay ko. Buong hapon akong nagtatrabaho sa malamig na opisina at pagka-uwi ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na kinakasaya ko. After work kasi ay nagkakaroon pa ako ng time para gawin ang mga hobbies ko katulad na lamang ng panonood, pagbabasa at pagluluto. Minsan kapag weekends ay lumalabas din ako kasama ang mga kaibigan ko. Itinitreat ko rin sa labas ang pamilya ko. Masaya na ako noon dahil tinatamasa ko ang buhay na ninanais ko. Wala kang mahahanap na stress sa buhay ko dahil payapa na ito. Hanggang sa isang araw ay biglang nagbago ang pananaw kong yon dahil sa isang tao. Hindi ko po kasi inaasahan at bigla na lamang titibok ang puso ko sa isang lalaking bigla na lamang dumating sa aking buhay. Nagsimula ang pagbabago sa buhay ko noong makilala ko si Dennis. Una kaming nagkita sa isang gathering noong nagkaroon ng despedida party ang isa sa mga katrabaho ko dahil magmamigrate na sila noon sa Canada. Inimbitahan niya ang iba't ibang circle of friends niya. At doon ko mismo unang nasulyapan si Dennis. Ang first impression ko sa kanya nung una na makita ko siya ay sobrang cute niya, papadudot. Malinis siyang tingnan at kahit nasa malayo ay parang napakabango niya. Boy next door ang datingan niya. Maganda ang tindig at kalkulado ang bawat galaw nito. Sa buong party tahimik lamang siya. Man of few words, ika nga. Kung hindi mo siya lalapitan para kausapin ay hindi ka rin niya kakausapin. Medyo mahihain man siya sa simula pero kapag nakilala ka na niya ay unti-unti rin siyang mag-o-open sa'yo. Dahil likas na sa ugali ko ang maging life of the party ay hindi nakaligtas sa akin si Dennis. Kinausap at in-entertain ko siya buong gabi at nakita ko magaan din naman pala siyang kasama. Hindi ko siya hinayaang ma-out of place. Lagi ko siyang isinasama sa usapan, sa katuwaan at sa tingin ko ay nagustuhan naman niya ang naging gesture kong yon. Pagkatapos ng party ay nagkayaan pa kaming lumabas kasama ang ilang kaibigan para ituloy ang pagsasaya. Nagpunta kami sa isang bar para mag-chill at doon ay mas nakilala pa namin ni Dennis ang isa't isa. Hindi nga. Naging model ka rin? Matagal na yun. 16 o 17 years old lang yata ako nun. Saan naman? Anong klaseng modeling yung ginawa mo? Ano? Rumampa ka ba? Print? TV commercial? Commercial model. Isang beses lang yun tapos hindi na nasundan. Ah, so nakita ka sa TV? Oo, nakita. Pero saglit lang, mga 10 seconds lang siguro. Uy, anong commercial naman yun? Soft drink commercial siya, pero baka hindi mo na naaalala yung pangalan. Hindi pumutok yung brand hindi sumikat. Tumigil na rin yata sila sa production kasi di ko na nakikita yung soft drink brand na yun sa mga store. O tapos, paano ka naman napunta sa advertising? Pakiramdam ko doon na talaga ako papunta Communications kasi tinapos ko tapos may ad agency na nakakita doon sa ginawa kong commercial. Nag-offer sila sa akin ng trabaho. Tumagal ako sa kanila ng 4 years bago ko naisipang mag-freelance. Hanggang ngayon, freelance ka pa rin? Hindi na. May sarili na kaming agency ngayon kasama yung mga kaibigan ko. Naisip namin bumuo ng sarili naming company kasi why not, di ba?
Oh, okay. Ang galing naman, may sarili ka na palang kumpanya. Maliit na company lang naman yon, pero kahit papano may suki na kaming clients. Ikaw naman, bakit mo napili magtrabaho sa gobyerno? Parang biglaan din siya actually. After graduation, naisip kong mag-take ng civil service exam. Tapos since may backer naman ako, yung tita ko kasi nagtatrabaho sa City Hall. Naipasok niya ako. So since then, sa government ka na talaga? Oo, gano'n na nga. Hanggang ngayon sa City Hall pa rin ako nagtatrabaho. Balita ko, masusungit government employees. Totoo ba yun? Uy, hindi naman lahat. May mga stricto talaga. Pero karaniwan, yung mga thunders na yun. Ako, personally, mabait ako sa mga tao. After all, silang nagpapasahod sa amin. Ano nang plano mo ngayon? I mean, nakikita mo ba yung sarili mo na tumanda na lang as a government employee or may ibang goal ka pa na gustong gawin? Sa ngayon, wala na. Okay na ako sa trabaho ko ngayon. Stable na yung buhay ko eh. Kaya ba't pa ako maghahanap ng iba kung okay naman na ako sa trabaho ko? Sabagay, may point ka naman. Eh ikaw ba? May iba ka pa bang gustong gawin? Parang gusto kong mag-aral ng law. Lo? Bakit naman lo? Parang alayo naman yata dun sa inaral mo at sa profession mo ngayon. Ewan ko nga, hindi ko maintindihan eh. Recently, bigla na lang ako nagkaroon ng interest sa batas. Kasalanan to ng mga crime series at courtroom drama na pinapanood ko ngayon eh. Uy, i-push mo yan. Why not, diba? Tsaka mukhang bata ka pa naman eh. May trabaho ka naman, kaya kayang-kaya mong i-pursue kung ano man ang gusto mong gawin. Wishful thinking lang naman yon. Feeling ko, hindi rin ako makakapag-commit doon. Masyadong madugo ang law eh. Oras at panahon ng kalaban. Pero bakit hindi mo itry? At least wala kang pagsisisihan kung sakali. Tingnan natin. Depende kung kaya ko na bang iasa sa mga kasama ko yung ad agency namin. Kapag naramdaman kong pwede na, baka ituloy ko yung plano kong maglo. Good luck. Matanong ko pala, ilang taong ka na? 27. O talaga? Magkaedad lang pala tayo. Talaga? 27 ka rin? Oo, Gemini ako, June 1. Ako naman Capricorn. Pasko ko pinanganak eh. Wow, magka-birthday pala kayo ni Jesus ha. Kaya siguro pinagpala ka. Ang saya siguro ng birthday mo, no? Kasabay mo mag-celebrate lahat ng tao. Kaya nga eh. Parang kailangan ko na yatang umuwi. Medyo gabi na. May lakad pa ako bukas. Teka, anong oras na ba? 11 na. Ano, maiwan ko na kayo ha. Mauna na ako umuwi. Ah, okay. Sige. Halika, magpaalam ka na muna sa mga kasama natin. Papadudod si Dennis yung tipo ng tao na hindi masyadong masalita pero kapag nakausap mo na siya ay mapagtatanto mong kakaunti man. Ang lumalabas sa bibig niya ay malaman ang bawat sinasabi niya. Halatang matalino siyang binata. Reserve siyang tao, marunong siyang makinig sa mga taong kinakausap niya at aware siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Siya yung kapag nagsasalita ay pinag-iisipan niya talaga ang bawat salitang binibigkas niya. Yun ang isang katangian nito na hinangaan ko papadudot sa kanya ng sobra. Plus points pa na sobrang ganda ng kanyang mukha, sobrang kinis at ang liit ng pores niya kaya glossy ang dating ng mukha niya. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung ang isang simpleng tulad ko ay mabilis na nagkagusto sa kanya. Matapos ang pagkikita namin yon ay hindi ko na sinayang ang pagkakataong makipagkaibigan kay Dennis. Kinuha ko ang socials niya at tinuloy namin ang getting to know stage naming dalawa. Approachable namang tao si Dennis, papadudot. Kaya kahit sobrang kulit ko sa chat ay nag-reply pa rin siya. Hindi ko siya tinatantanan dahil sobrang attached na ako sa kanya. Kahit na maikling panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Simula noon tuwing lumalabas kami ng mga kaibigan ko ay lagi ko siyang inaaya. Kapag hindi siya busy ay sumasama naman siya sa amin at ang nakakatuwa may pagkakataon din noon na siya rin ang nag-i-invite sa akin na lumabas kasama naman ang sarili niyang circle of friends, papadudot. Medyo marupok man ang datingan ko noon ay hindi ko na talaga napigilan ng puso kong ibigin si Dennis. At alam yon ng kaibigan kong si Remy.
Remy, may tanong ako. Oh, ano yun? Anong masasabi mo tungkol kay Dennis? Dennis Trillo? Hindi, si Dennis! Sino nga? Sinong Dennis ba yun? Yung nakasama nating lumabas pagkatapos ng despedida ni Catherine? Ah, yung cute na matangkad. Oo, yun nga. Ano namang meron sa kanya? Curious lang ako kung anong impression mo sa kanya. Ano namang sasabihin ko tungkol sa kanya hindi naman kami close? Gusto ko lang malaman kung ano ba yung na-feel mo nung nagkita kayo. Bad vibes ba? May good aura ba siya? Ano? Wala naman. Ano siya, pogi, mukhang mayaman, mahiyain nga lang. Hindi nga ata kami nagkausap nung nagkasama tayo eh. Parang medyo suplado siya. Hindi gaanong approachable kasi may sarili siyang bubble. Di naman siya suplado. Masaya nga siyang kausap eh. Pero tama ka, medyo may pagkamahiyain nga siya. Bakit mo naman siya natanong? Ano bang meron? Type mo ba siya? Magkausap kami ngayon sa chat. Ay talaga? At ano naman pinag-uusapan niyo sa chat? Wala naman. Anything under the sun. Hangang-hanga nga ako sa talino ng lalaking yun eh. Ang dami niyang alam sa buhay. Type mo ano? To be fair, cute naman talaga siya. Kaya hindi naman siguro maiiwasan na magkagusto ko sa kanya. Ay sis, kaya naman pala biglang-bigla nagtatanong. Tsaka kahit wag mo nang rasunan yung pagkagusto mo kay Dennis kasi totoo naman na pogi talaga yung tao. Pero ang tanong, wala bang jowa yan? Baka mamaya naglalandian kayo dyan tapos may girlfriend na pala siya. Hindi naman kami naglalandian, nag-uusap lang kami as friends. As friends daw. Doon din lang naman punta nun eh. Hindi, wala talaga. Alam mo, hindi magsasayang ang isang lalaki ng oras sa babaeng hindi naman niya gusto. May mga tinatawag namang platonic friendship eh. As in walang mali siya. Friends lang talaga. So sinasabi mo, gusto mong hanggang platonic lang kayong dalawa ni Dennis? Siyempre hindi. Yun naman pala eh. Ayoko lang namang mag-ilusyon. Baka mamaya kapag inisip ko yun, umasa tong puso ko. Tapos ano, ako rin ang masasaktan sa huli? Ay nako, sinasabi ko sa'yo, kapag kinakausap ka, may ibig sabihin na yun. Ang lalaki, madali lang maburyo yan kaya hindi magsasayang yan ng oras. At saka hindi naman kayo as in friends talaga eh. Kailan lang naman kayo nagkakilala? So sa tingin mo, meron din siyang something sa akin? Ayoko naman siyang pangunahan pero ang basihan lang naman ng mga sinasabi ko sa'yo ay yung experience ko. Parang bubuyog ang mga lalaki na lalapit sa bulaklak na gusto nila. Kung sa bagay, may punto nga yung sinasabi mo. Marami siyang ginagawa para sa akin na parang higit pa sa kaibigan na eh. Talaga? Tulad ng ano? Basta, hindi ko ma-explain eh. Napaka-sweet niya, napaka-caring, tapos kahit hindi siya pamilyar sa topic na pinag-uusapan namin, willing siyang makinig at matuto. Alam mo yun? Tuwing nag-uusap kami, ramdam ko yung interes niya eh, na makilala pa ako. Yan yung sinasabi ko! Interesado sa'yo yung tao! So ano nang gagawin ko ngayon? Aamin na ba ako? Wag! Wag mong gagawin yun! Dapat chill ka lang, wag mong ipahalata. Kapag ikaw ang umamin, baka mabigla siya. Matakot tapos bigla kang layuan. Mas maganda yung slow burn. Anong slow burn? Slow burn! Yun yung tinatawag na slowly but surely. Parang nagluluto ka ng karne na naka-medium heat. Matagal ang proseso pero at least alam mong naluluto siya ng maayos. Kapag minadali mo kasi, masusunog na yung labas tapos hilaw pa yung loob. Ganon din sa pakikipagrelasyon, wag dapat minamadali. So hahayaan ko na lang muna? Ganon nga. Hayaan mong dumating na lang yung araw na sure na talaga yung feelings nyo sa isa't isa. Tsaka doon na kayo magkakaaminan. Okay, sige. Tama ka. Low-key na lang muna ako ngayon. Tama yan! Gentleman na tao si Dennis. Sobrang affectionate na mga gestures niya sa akin. At kahit sino mang tao ay talagang bibigyan ng mali siyang bawat ginagawa nito. Lalo na po sa akin na may pagka-assuming at marupok. May time nga noon na nagpadala pa siya ng bulaklak noong Valentine's Day. First time ko lang makatanggap ng ganong klase ng regalo sa Valentine's kasi never naman akong nagka-boyfriend.
Tuwing lumalabas kami noon, lagi siyang nagtatanong sa akin kung nakauwi ba ako ng safe. May oras din noon na out of the blue ay bigla na lamang siyang nangumusta. Minsan kapag kinakailangan ko ng makakausap ay lagi siyang nagbibigay ng oras para sa akin. Siya ang tagapayo ko sa mga desisyon na hindi ko magawa dahil napaka-insightful niyang tao. Siya na ang naging comfort ko kapag sobrang down na down ako sa buhay. Mas sa kanya na nga ako lumalapit noon kesa kay Remy Papadudot. Hindi ko alam kung dahil bias lang ako sa kanya. Pero kumpara kasi kay Remy ay mas naiintindihan ako ni Dennis. Tandang-tanda ko pa. Bawat stories ko noon sa Facebook ay laging nag-heart react si Dennis. Kilig na kilig ako noon kaya inaaraw-araw ko ang paglagay ng story sa Facebook ko na ginawa ko ng diary. May mga kwentuhan din kami noon tungkol sa buhay-buhay na inaabot pa kami ng madaling araw. Dahil sa mga bagay na yon ay mas lalong nahulog ang loob ko kay Dennis. Ilang buwan na nagpatuloy ang magandang ugnayan namin ni Dennis. Sa pagtagal ng panahon ay mas lalo pa naming nakilala ang isa't isa sa puntong sobrang komportable na naming dalawa. At kayang-kaya na naming mag-share ng sekreto sa bawat isa. May mga pagkakataon noon na nagpapasaring na ako kay Dennis tungkol sa mga nararamdaman ko sa kanya. Kaso hindi ko alam kung napipick up ba niya ito. At nagkukunwari lang siyang walang alam o manhid lang talaga siya at hindi niya pansin ang pagkakagusto ko sa kanya. Nasa punto na kami noon na binibiro ko na siya na gusto ko siyang jowain at minsan ay nakikiride naman si Dennis sa mga biro kong yon. Pero kapag napupunta na sa seryosohan ang usapan ay bigla siyang umuurong. Ganon pa man ay wala pa ring nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Nandun pa rin ang concern niya sa akin na para bang may something talaga. Kaya naman ang ginawa ko ay sinunod ko na lamang ang advice sa akin ng mga kaibigan ko noon na umamin na kay Dennis para hindi na ako mapagod sa pagtatanong at pag-a-assume. Ako na mismo ang nag-first move sa kanya, Papadudot. Inaya ko si Dennis na lumabas isang araw nang dalawa lamang kami. Doon ay inamin ko na sa kanya kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Uy, salamat pala na pinaunlakan mo tong invite ko sa'yo kahit biglaan ha. Oo naman. Sakto nga tong aya mo kasi matagal na rin akong hindi nakakalabas ng bahay. Talaga? Bakit naman? Busy kasi kami ngayon sa bago naming client. Opening na nila 2 months from now kaya nagpaplano na kami kung paano namin ipopromote yung business nila. Anong klaseng business ba yun? Bagong aesthetic clinic tapos nasabay pa yung isang event naman ng dati naming client. Kaya medyo ngarag. Oo, ang busy nyo pala. Mas maganda na yun kesa walang client, di ba? Oo nga naman. At least nagbo-boom yung company nyo. Di bali ng pagod basta may pumapasok na pera. Pero ang hirap siguro ng trabaho nyo, no? Kasi utak yung kailangan gamitin para makapag-promote eh. Kailangan talaga ng creativity sa trabaho namin pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung data analysis. Kailangan mo mag-research para mahanap mo kung ano yung pulso ng demographic na gusto mong kunin. Grabe, napaka-technical naman. Ang hirap sumunod. Sorry, lumalabas na naman yung pagiging know-it-all ko. Hindi ka know-it-all. Okay lang yun. Yun nga ang nagustuhan ko sa'yo eh. Napaka-knowledgeable mo sa mga bagay-bagay. Hindi ko nga alam kung paano nagkakasya lahat ng impormasyong nalalaman mo dyan sa utak mo eh. Pero sabihin mo lang kung nabobore ka na sa usapan natin. Minsan kasi yung ugali kong to, kinaiinisan ng mga kaibigan ko eh. Bakit naman? May pagkakataon daw kasi na lumalabas yung bida-bida na personality ko. Uy, hindi ah. Alam mo, mas malakas talaga ang appeal ng mga lalaking matalino. Para sa akin, mas nakaka-turn on yung may laman ng utak kesa sa papogi lang. Salamat. Eh ikaw, saan ka naman na-attract pagdating sa mga babae? Ako? Gusto ko yung self-aware. Yung marunong makiramdam, marunong makisimpatya. Ayoko sa masyadong padalos-dalos.
Ang gusto ko sa tao yung nag-iisip muna bago gumawa ng desisyon. Okay. So may nahanap ka na bang babaeng self-aware? Actually, marami naman akong kakilalang ganun. Hindi, I mean, di ba nga attracted ka sa mga ganong klaseng babae? May nakilala ka na ba na ganon na, ewan ko, gusto mong ligawan or what? Wala pa naman. Sa ngayon, hindi pa naman kasi ako naghahanap. Katulad nga ng sinabi ko, busy pa ako. Sa akin, hindi ka ba attracted? To be honest, nakakahawa yung pagiging masiyahin mo. Ang lakas ng confidence mo eh. Ikaw na siguro yung tanging babae na nakilala ko na hindi marunong makaramdam ng anxiety. Para sa akin na medyo introvert, ang laking bagay nun na magkaroon ng kaibigang outgoing. Kaibigan? Oo, ikaw. Ikaw lang yung kaibigan ko na hindi nauubusan na mapag-uusapan. Hanggang kaibigan lang ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? May gusto ko sa'yo, Dennis. Ang totoo niyan, napapansin ko na talaga noon pa na iba yung pakikitungo mo sa akin. Ayoko lang pangunahan ka kasi baka mali lang ako ng akala. Sana nga, mali na lang ako ng inakala. Bakit naman? Kasi Johanna, hindi pareho yung nararamdaman natin. Wala akong pagtingin sa'yo. Nakikita kita bilang kaibigan lang. Isang mabuting kaibigan. Sorry talaga pero wala akong nararamdamang anumang romantic feelings para sa'yo eh. Ganun ba? I'm sorry. Ay, hindi. Hindi mo kailangan mag-sorry. Sinubukan ko lang naman eh. At least ngayon, wala akong pagsisisihan. 'Di ba? Change topic na nga tayo. Masakit ma-reject, Papa Dudut. Pero tinanggap ko yon na parang MVP sa harapan ni Dennis. Hindi ko ipinakita na nasaktan ako. Hindi ko pinaramdam sa kanya na kailangan niyang maawa sa akin dahil lang hindi niya ako gusto. Tinapos ko ang date namin ng mabigat ang dibdib. Nung nakauwi ako ay saka na lamang lumabas sa mga emosyong kinikimkim ko. Masyado ko nag-expect sa isang bagay na imposible pa lang mangyari. Bigla akong naawa sa sarili ko dahil para kong tanga. Na umasang magkakaroon din ng pagtingin sa akin si Dennis. Masyado kong niromanticize ang mga naging interaction naming dalawa sa puntong napaniwala ko ang sarili ko na baka nga may lihim na pagtingin din sa akin si Dennis. Yun pala lahat ng gestures niya ay bilang kaibigan lamang. Hiyang-hiya ko sa ginawa kong yon para tuloy napaka-desperada kong tao dahil ako pa mismo ang umamin sa lalaking minamahal ko. Mabuti na lamang at kahit ipinahiya ko ang sarili ko, sa harap ni Dennis ay hindi pa rin nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Nagpatuloy pa rin ang interaction namin na parang walang nangyari. Thankful ako doon na hindi na muling inungkat pa ni Dennis ang ginawa kong confession sa kanya. Papa Dudut, gusto ko mang magalit kay Dennis ay hindi ko magawang magalit sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan na hindi niya ako nagustuhan pabalik. Mabuti nga yun na maaga niya ako nireject nang sa ganon ay hindi na ako patuloy na umaasa at nag-iilusyon pa sa kanya. Kung pagkakaibigan lang ang gusto mula sa akin ni Dennis ay yun muna ang ibibigay ko sa kanya. Pero ganun pa man ay hindi pa rin ako nawala ng pag-aasa na balang araw ay mapapaibig ko rin si Dennis. Sabi sa'yo eh, hindi na darating si Dennis. Nag-promise kasi siya na pupunta siya ngayon sa birthday ko. Ano ba kasing sabi niya? Hindi na ba siya nag-reply sa'yo? Hindi pa nga eh. Hindi pa nga niya na-seen yung message ko kanina nung tinanong ko kung tuloy pa ba siya. Baka naman busy lang talaga. Nabanggit nga niya na may tatapusin muna siya sa work. Saka siya didiretso dito pagkatapos. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nairaos mo yung birthday mo. Saka girl, birthday mo ngayon. Dapat masaya ka, hindi malungkot. Hindi kaya iniiwasan niya ako? Dahil na-awkward na siya simula nung umamin ako sa kanya?
Pwede rin, pero sabi mo nga, nag-uusap pa rin naman kayo, di ba? Kahit na ganun yung nangyari. Baka busy lang talaga yung tao kaya hindi siya nakarating. Siguro nga. Bakit ba hinahayaan mong sirain ng isang tao yung araw mo? Hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin na magugustuhan ka pabalik ni Dennis? Hindi. Malinaw na sa akin yung sinabi ni Dennis na nakikita niya lang ako as a friend. Malabong magkagusto siya sa akin. Yun naman pala eh. So bakit siya pa rin ang inaalala mo ngayon? Si Ella nga na kaibigan din natin. Hindi rin nakarating pero hindi ka naman dismayado sa kanya. Siyempre, iba si Ella. Kasi si Dennis mahal mo. Ay, naku Johanna, sinasabi ko sa'yo, bumitaw ka na hanggat maaga pa. Kaya ka nga ni-reject agad eh, para makapag-move on ka na kaagad. Alam Wala mo, kayong hindi. Uncle Emilio naman. Akala ko ba natutulog kayo dyan sa sofa? umidlip lang ako saglit para mawala yung taba ng alak. Babalik din ako sa inuman mamaya. Maaga akong nalasing eh. Narinig ko pala yung usapan nyo nitong si Remy. Medyo malakas boses nyo eh. Sisingit lang ako, pwede ba? May gusto sana ako sabihin. Sige po, ano yun? Mabuti pa nga po na kayo na magbigay ng advice dito kay Johanna para matauhan siya. Umamin ka sa lalaking hindi ka gusto, tama ba? Opo. Tapos inimbitahan mo siya ngayong birthday mo pero hindi siya sumipot. Opo, ganun na nga po. Alam mo kung bakit hindi siya sumipot? Bakit po? Kasi ayaw niya sa'yo. Alam ko po. Yun nga po yung pinag-uusapan namin ni Remy eh. Pero alam mo ba kung bakit ayaw niya sa'yo? Kung bakit hindi ka niya magawang gustuhin? Bakit po? Kasi ang laki mong tao. Walang magkakagusto sa babaeng mas malaki pa ang katawan kesa sa lalaki. Grabe naman po kayo kay Johanna. Abay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Huwag niyo sanang masamain itong sinasabi ko. Hindi naman po ganun kababaw si Dennis para ibase sa panlabas na katangian yung pagmamahal niya. Kung ako sa'yo, magpapayat ka, magpasexy ka. Pagandahin mo yung katawan mo para magustuhan ka ng taong gusto mo. Tingnan mo, kapag nakita kang sexy nung Dennis na yon, magkakandara pa siya sa'yo. Ay, basta para sa akin kalimutan mo na si Dennis. Makakahanap ka rin ng lalaki magkakagusto sa'yo kesyo mataba ka man o hindi. Ang akin lang naman, mas madali ka makakahanap ng boyfriend kapag maganda ang pangangatawan mo. Tignan mo na lang yung anak ko. Ang tagal na nila ng boyfriend niya. Uncle, Remy, maraming salamat sa mga payo ninyo. Pero matanda na ako. Alam ko na kung anong gagawin ko sa sarili ko. Hindi na ako bata para pagsabihan nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman hahayaang masaktan tong sarili ko eh. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Salamat po sa advice nyo. Bumalik na po kayo dun sa inuman nyo. 2 case ng beer yung binili ko sa inyo. Sayang kung hindi nyo mauubos yun. O siya, sige. Maiwan ko na kayong dalawa. Sige po, pakalasing kayo! For the first time ay nasaktan ako sa mga narinig ko mula kay Uncle Emilio. May kurot ang mga sinabi nito dahil napagtanto ko na baka totoo nga ang kaya hindi nagkagusto sa akin si Dennis ay dahil sa itsura ko. Mataba ako kaya hindi niya ako nakikita bilang girlfriend material. Kung sa bagay, taong gym si Dennis. Halata naman ito sa pagkakaroon niya ng magandang pangangatawan. Kung si Dennis ay puro abs at muscles ang nilalaman ang kanyang katawan. Ako naman ay puno ng bilbil hindi lang sa tiyan kundi maging sa mga braso ko, binti, leeg at pati na yata sa pisngi ko ay may bilbil na rin. Papadudod sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng panliliit. Napakalaki kong tao pero nanliit ang damdamin ko nung na-realize kong ang katabaan ko ang maaaring rason kung bakit walang taong nagkakagusto sa akin pagdating sa pag-ibig. Nung araw ding yon ay bigla ako nagkaroon ng impulse decision. Naghanap ako ng gym na malapit sa amin at nagpa-member ako doon. Nag-request din ako ng isang coach na pwedeng tumutok sa akin sa plano kong pagpapapayat. Gusto ko nang alisin ang mga taba sa katawan ko noon dahil naisip ko na kung sexy na babae man ang hanap ni Dennis ay yon ang ibibigay ko sa kanya. Ganon kalala ang kagustuhan kong mahalin ako pabalik ni Dennis. At gagawin ko ang lahat para lang mapaibig ko siya, Papa Dudut. Sa loob ng 1.5 taon ay ginawa ko ang lahat para mabawasan ang timbang ko.
Si Dennis ang naging motivation ko para alisin ang mga taba sa katawan ko. Nagpupunta ako noon sa gym 6 times a week. Pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, ay agad akong dumidiretso sa gym at doon ay nagbababad ako ng 1 oras kasama ang coach ko na naging katuwang ko sa pag-workout. Kasabay ng araw-araw na pagpapapawi sa gym ay pinalitan ko rin ang meal plan ko. Umiwas ako sa mga pagkaing mataas sa sugar content. Hindi na rin ako kumakain ng mga mamantikang pagkain. Tinanggal ko rin ang carbs sa diet ko at mas nag-focus ako sa pag-reduce ng fats sa katawan ko. Kasabay na mga panahong yon, ay naisipan kong wag na munang magpakita kay Dennis. Gusto ko siyang i-surprise, gusto ko na kapag nagkita ulit kami ay nag-glow up na ako. Patuloy pa rin naman ang komunikasyon namin noon, pero puro sa chat lang kami nakakapag-usap, Papa Dudut. Hindi naglaon, ang pagpupursige ko sa gym ay nagkaroon din ng resulta. Unti-unti ay nabawasan ang mga tabako sa katawan. Para kong lobo noon na nawala ng hangin at numipis dahil sa mabilis na pagkawala ng body fats ko. Ay naging lawlaw noon ang balat ko kaya kinailangan ko pang magpo-opera para maalis ang excess skin na naiwan sa katawan ko. Simula noong pumayat ako, lahat ng gastos ay ginawa ko para makuha ang body goal ko. At matapos ang mahabang panahon, kung kailan handa na ang buong katawan ko, ay muli akong nakipagkita kay Dennis nung nagkaroon ng salo-salo sa kasal ng kaibigan namin. Dennis! Hello! Johanna? Ako nga. Di mo ako namukhaan, no? Oo, hindi nga. Sabi ko, familiar yung mukha mo tapos na-realize ko, ikaw pala yan. Wow! Ang laki ng ipinagbago mo ha. Ano, maganda ba? Maganda ka naman kahit noon pa eh. Pero wow talaga. Kaya pala hindi ka masyado nagpaparamdam ha. Naging busy ka pala. Nag-focus muna ako sa sarili ko. Naisip ko na maganda rin naman palang mag-set ng bagong goal para sa sarili. Tulad nga ng sabi mo noon, di ba? Kaya ayun, naging goal kong magpapayat. Congrats! Anong klaseng pagpapapayat naman ang ginawa mo? Nag-diet ka? Nag-gym ka ba? Pareho. Nag-diet ako, gym, tapos malalang cardio. Kailan ka nagsimula? Mahigit 1 taon na rin. Talaga? Ang bilis naman pala ng improvement mo. Ang galing. Motivated ako eh. Ano naman naging motivation mo? Teka sandali, bakit mo pala naisipang magpapayat? Marami akong dahilan. Una, dahil sa discrimination ng mga tao sa matataba. Hindi naman sa hindi ako proud sa katawan ko noon, pero aminin natin, nadidiscriminate talaga ang mga matataba dahil sa katawan nila. Pangalawa, gusto kong maiba naman. Lumaki akong malaki ang katawan eh. Gusto ko namang maranasan ngayon kung paano ang buhay ng isang taong may magandang pangangatawan. Panghuli, dahil sa'yo. Sa akin? Bakit naman isa ako sa mga dahilan mo? Kasi naisip ko na kaya baka hindi mo ako nagustuhan dahil mataba ako. Johanna, hindi yun ang rason. Ano? Ano yung rason mo bakit ayaw mo sa akin? Hindi lang talaga tayo compatible. Masaya kang kasama at gusto kitang maging kaibigan. Pero hanggang dun lang talaga yun eh. Hanggang dun lang talaga tayo pwede. Bilang magkaibigan. Kahit ganito na itsura ko? Kahit sexy na ako, ayaw mo pa rin sa akin? Hindi naman kasi ako nakabase sa itsura ng isang tao eh. Kapag nagustuhan ka ng isang tao dahil sa itsura mo, hindi pagmamahal ang tawag dun. Attraction yun. Ang pag-ibig, hindi parang namimili ka lang ng gulay sa palengke. Nabubuo yun sa pamamagitan ng samahan, ng koneksyon, ng pag-aalaga. Nabubuo yun sa pamamagitan ng emosyon. At hindi lang ng dahil sa nakikita ng mga